is the month of fruitfulness, buwan ng bunga, amen? Hoping na bawat isa sa atin ay sisip-sip ng sustansya mula sa Diyos, sisip-sip ng fertilizer mula sa Panginoon para tayo ay magbunga ng magbunga. Amen? Gets natin? And when we say covenant, kasi God's covenant of fruitfulness, when we say covenant, covenant is an agreement between two or more parties. May nag-usap. May nagkasundo. Okay? A covenant is a deal, bond, seal with some terms and conditions. Mahalaga po yung tinatawag nating terms and condition. Okay? Hindi kami pwedeng lumabas doon sa terms and condition. Gayun din sa ating pag-usapan ngayong umaga. God's covenant, pakikipagtipan ng tao sa Diyos, meron tinatawag na terms and condition. Amen? Meron tinatawag na terms and condition na dapat natin isaalang-alang para mas maging productive, maging profitable, maging abundant ang buhay ng isang mananampalataya ng Panginoon para maranasan mo yung abundant life. Even tayo sa panahon natin na bubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, amen? Pero napakalawak ng biyaya ng Diyos. Pero pag sinabi mo kasing grace, biyaya, for the sake lang ng mga theologian dito, when we say grace, malawak yan, maraming samayan, maraming kategory yan. Amen? At isang kategory ang pag-uusapan natin, yung abundant life, yung fruitful life, mabungang buhay. At gusto natin, kagaya ng tanong ko sa inyo kanina, gusto natin ng mabungang buhay, abundant life, pinagpalang buhay. Pero the next question is, ano ang gagawin natin? Andiyan po ba tayo? Ano ang gagawin natin para maranasan natin yung abundant life, yung fruitful life? Amen? Kapag usapan natin yung tinatawag na covenant of fruitfulness. In the book of Deuteronomy chapter 7 verse 11 to 14, the terms and condition of God is to take care and to follow the commands and decrees and laws I give you today. Ibig sabihin, dapat ka, para mas clear lang, hina-highlight ko, ang condition ng Diyos para magkaroon ka ng masaganang buhay ay sundin ang kanyang mga utos. Amen. Ano ang isa sa utos ng Diyos? Huwag mong pababayaan ang araw ng pagsamba. Okay? Kapag check ka dito, ibig sabihin sumusunod ka sa utos ng Diyos. Sumusunod ka sa mga utosan ng Diyos. Sumusunod ka sa command ng Diyos na pinapahalagahan nito. Yun ang sinasabi ng Bible. Kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, mangyayari at magaganap yung abundant life sa buhay mo. Pero, kapag hindi mo sinusunod yung terms and condition ng Diyos, huwag ka nang maghangad. Huwag ka nang mag-isip na mararanasan mo yung abundant life. Kaya maraming mga tao, sa sobrang kalungkutan, nagpapakamatay, sa sobrang kalungkutan, nasisira ang buhay. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa kanila kasi bakit? Hindi nila alam ang terms and condition ng Panginoon sa abundant life and happy life, sa fruitful life. Amen? Hindi sila nagiging productive, hindi sila nagiging abundant, hindi sila nagiging profitable sa kapwa. Okay? So clear po ba sa atin na ang terms and condition ng Diyos para magkaroon ng masaganang buhay ay sumunod sa kanyang mga utos? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Malihis ka. And now, verse 12, if you pay attention, kapag sumunod ka, pag binigyan mo ng attention ang command ni Lord to these laws and you're carefully to follow them, careful ang ibig ng Diyos at ang magpapalang mula sa Diyos. And the power of increase sa buhay mo. Amen? Yung hindi ka mananatiling nasa ganyang level. Kundi, i-level up ka ni Lord, i-exalt ka ng Panginoon, o papalain ka ng Panginoon over and above. That's why kung ang pasang tayo tinatawag na immeasurable blessings. Blessings beyond your thoughts. Blessing beyond your dreams. Diba? Matindi yun. Pagpapala, higit pa sa iniisip mo, pagpapala, higit pa sa pinapangarap mo, ang kayang iparanas sa iyo ng Panginoon. If you carefully follow and pay attention sa Word of God. If you take care of the Word of God. If you follow and listen carefully sa Word of God.
But the question is, hanggang saan ang salita ng Diyos? Hanggang utak lang ba? O dumadaan ito sa puso para matutunan magmahal ng kapwa? Amen? Maraming ganyan na di-deceive. Even Satan, alam ni Satan gumamit ng mga salita ng Diyos. In fact, nung si Jesus na-encounter sa Satanas sa wilderness, hindi Christ-centered life. Ellis-centered life. Nakuha niyo yung Ellis-centered life. Kain ng tao ang bunga ng puno. Ganun din po sa atin. Kapag ikaw ay isang Kristiyano at hinahangad mo maging fruitful ang buhay mo, dapat yung nutrients and fertilizer from the Word of God, ina-absorb mo para hindi mamulaklak at magbunga nang sa ganun maraming tao ang pipitas ng bunga mo. Maraming tao ang matutuwa sa iyo. Maraming tao magiging masaya sa iyo kasi yung fertilizer hindi mo hinayaan hanggang ugat lang. Kundi yung fertilizer, ginawa mo yung same ng Word of God. Kung bakit nandiyan ang Word of God, para maging bunga sa atin. Hindi yan pan-display. Kaya ang Word of God, dapat ginagamit para maging bunga. Kasi yun ang purpose ng Word of God. Yung purpose ng fertilizer ay para ipamunga, i-boost ang isang halaman para mamunga, maging productive, maging profitable. Tama? Yun ang purpose ng fertilizer. Same sa buhay natin, ang purpose ng Word of God sa buhay natin ay mas maging mabunga tayo. Amen? He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine and olive oil, the calves of the herd and the lambs of your flocks in the land you swore to your ancestors to give you. In verse 14, you will be blessed more than any other people. Di ba masarap isipin yun? You will bless more than any other people ng ating mga possession. Amen? Ano ang terms and condition ng Diyos ulit para maging fruitful ang buhay natin? Follow the Word of God, listen and pay attention sa Word of God. Amen? Simple lang naman, di ba? Kaya mga mapapalad po kayo ngayon. Praise God. Hindi niyo hinayaan na ang ulan ay maging hadlang sa paglapit mo sa Panginoon. Amen? Kaya marami mga Kristiyano kumakanta, handang mamatay para sa Panginoon. Pero konting kibot ng katawan, sumakit lang ang ulo, hindi na umaatin sa church. Sumakit lang ang paa, hindi na pumunta ng church. Nasarap lang ang tulog, hindi na pumunta ng church. How come na naging ganito ang kanilang prinsipyo at kanilang paninindigan sa salita ng Diyos? Then, inaaral natin ngayong umaga, pay attention to the Word of God, listen to the Word of God, di ba? Carefully obey the commandments of God. Commands of God and decrees. Hindi nyo lang naman ngayon narinig yan, tama? Maraming mga panahon sa buhay mo narinig mo na pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng kasaganahan. Amen? Na ang paninindigan sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng magbubuting bagay. Then, narinig natin, but the question is, na-apply ba natin? Diba? Na-apply ba natin? Kahit mga mananampalataya, konting kibot, wala na. Nasa matulog, lakas kasi ng ulan kanina, ba ng 6:30, di ba? Kasi pinapangalan natin. See? Konting ulan lang. Konting kibot lang ng katawan. Konting damdamin lang. Wala ka sa bahay simbahan. Eh paano? Ngayon, bumisita ang Diyos. O sige, ang lahat ng mga nasa church na nakalito, kayo ngayon ay ligtas. Lilipad ang church natin. Pataas! O, see? Andiyan yung mga hindi umatin, naiwan na. So, kung hindi kayo na, kasi umatin kayo ng maaga. Hindi kayo na, umatin kayo ng maaga. So, kaya pasalamat tayo, nandito tayo, nakapakinig tayo ng Word of God, at napapabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw buhay. Amen? Pagka ganun, healthy bang relationship? Hindi magiging healthy ang relationship kung ang isang tao lang ang laging nagbibigay. Dapat give and take. Yung covenant between two parties. Ang relationship, same, dapat ikaw at ako. Hindi ako at ako. Hindi ikaw at ikaw. Hindi ikaw at ako. Ganun din po sa ating relationship kay Lord. Kung ang Diyos, minahal tayo, we should also love God and then magbigyan ng tayo sa Panginoon.
Hindi pa pwedeng mahal mo ang Diyos, 3 months ka lang di umaten, 4 months ka lang di umaten, how come sabi mo mahal mo ang Diyos? Minsan ka na nga lang na-attend, nagsiselfon ka pa, check and scroll ng Facebook. Diba? Pay attention to the Word of God. Ano masabi mo nag-pay attention ka sa Word of God, kung ano-ano ginagawa mo? Amen? Ikaw hindi ka nade-disturb, pero yung mga katabi mo, kasama mo sa simbahan, nade-disturb kasi nagsiselfon ka. Nakuha po ba natin mga kapatid? Kaya nga, ikaw, kung i-gauge mo ang sarili mo, 1 to 10, gaano mo nga ba kamahal ang Diyos? And then sasabihin mo, Pastor, huwag kang mamuhusga ng kapwa. Hindi mo alam kung gaano ang kamahal ang Diyos. Di wow siya, wow. Diba? Kaya nga bungang araw na mga minutubuan sa kanila, wala nang bunga eh. Bungang araw na lang. Excuse my word ha. Kinakailangan pakinggan ito ng bawat isa sa ating naririto. Kapag Sunday, no matter what, go to church. Para maabot mo ang pinapangarap mo sa buhay. Yung effort mo ba, yung decision mo ba ngayon, ay sapat na ba yan? Satisfy ka na ba dyan? Or, kinakailangan mo ng mag-change way or change plan. Change way or change plan. Kung lumalakad ako sa kaliwa, bago tayo mawag ka, kung lumalakad ako sa kaliwa, saan ba ako tutungo? Ano ba ang mangyayari pa sa buhay ko pag lumakad ako sa kaliwa? Okay, naisip mo, hindi ako naging productive dito, hindi ako magiging fruitful dito, hindi ito magiging pakinabang sa akin. Now is the time, Lord, para dadaan naman ako sa kanan. Kasi nga, patience is not always an option. Tsaga ka dyan ang mahabang panahon, pero meron pa ng mas magandang planong nilaan sa iyo ang Diyos. Kaya God, huwag kang mawala ng tapang ng pag-asa na i-give up ang mabuti para sa mas mainam na bagay. If you are in good hand, kung parang nasa good hand ka ngayon, nasa comfort zone ka ngayon, huwag mong panghinayang i-give up ang comfort zone mo para sa the best and better plan ng Panginoon sa buhay mo. Amen? And see, makikita ninyo kung gaano mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung ngayon pinamalit ka ng tao, kung iyong kapwa, time will come dahil pinili mo ang kagustuhan ng Diyos. Mapakita sa iyo ng Diyos na siya ay tapat sa buhay mo. And He will always remain faithful sa iyo. Let us close our eyes and